Libo-libong tao ang nagkagulo sa buong Cebu matapos tumama ang malakas na 6.9 magnitude na lindol alas 9:59 ng gabi noong araw ng Martes, Setyembre 30, 2025. Kabilang sa mga napinsala ang bumuhong Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daan, Bantayan, Cebu at nasira ang ilang bahagi ng simbahan. Samantalang sa Bugao City, Northern Cebu, kung saan ang sentro ng lindol, isang sikat na fast food chain ang napinsala ang istruktura kadahilan ng hindi ito ligtas na papasukan ng mga tao at nakaranas at nakasaksi rin ang mga motorista ng mga malalaking bitak sa mga kalsada. Samantala, pansamantalang nagtipon din sa labas ang mga pasyente at ilang mga medical staff ng Cebu City Medical Center sa downtown Cebu City matapos sa malagim na lindol kung saan 3 katao ang kumpirmadong nasugatan. Naglabas din ng pahayag si Cebu City Mayor Nestor Archibald Sr. na humihimok sa publiko na manatiling kalmado sa sitwasyon kahit na may inaasahan pa ring aftershocks. Gayunpaman, iilang mga paaralan sa Cebu City, Mandaue at iba pa mga local government units sa probinsya ng Cebu ang nagdeklara na ng walang pasok sa paaralan ngayong araw ng Miyerkules, Oktubre 1. Samantala, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kang Joel Erastrain, ang Regional Director ng Office of the Civil Defense Central Visayas, sinabi nito na ang northern part ng Cebu ang pinaka-naapektuhan ng lindol, ngunit wala pa rin silang maibibigay na insaktong datos sa mga nasawi o mga nasugatan, lalo na sa pagtaas ng magnitude ng lindol mula sa dating 6.5 na ngayon ay naideklarang 6.9 magnitude. Yes, sir. Ang unang-una po lumabas na earthquake information was 6.5 po ang 6.5 po ang lindol, no? And then it was upgraded a few minutes after to 6.9. Ang 6.9 is napakalakas po na lindol yan. In fact, ramdam po natin yan dito sa Lapulap. Ano tayo ng damages po in the north, especially kung saan po banda yung epicenter, which is Bugao City. So, meron din po tayong mga narinig from Sogod at meron pa po iba-iba, parang marami na po meron pa sa Tuburan, meron din sa San Remigio, meron din sa Bantayan Island. Northern part of Cebu po, the province of Cebu. Sa ngayon po, ang mode po natin ngayon is search and rescue, no? Lalo na may mga balita po tayong mga naipit. Sa ngayon, papunta po tayo ngayon ng Kapitolyo po ng lalawigan ng Cebu kasi gusto din po makipag-meet po ni Governor. As to the numbers, wala pang exact, pero may mga alam po natin nasaktan. Kung sa fatalities, wala pa tayong exact na data. Ang una po nating pinadeploy ngayon is the DPWH for the for the clearing of the roads kasi may mga balitang mga sirang mga kalye. Umano na po yung nagbahayag na po na naubusan na po ng hospital beds ang ang syudad po ng Bugao. At nagtawag na po tayo ng national at saka humingi na tayo ng tulong from the Secretary of National Defense and also doon sa ating Secretary of Health. Alam naman po natin na lindol po yan, hindi naman talaga natin na-predict yan. Pero napaghahandaan natin yan. Hudyat din siguro yan para tayo sa mga okay pa sa mga kababayan natin. Sige, palihog ako. Maganda na makisali tayo lagi sa tinatawag natin mga drills, no? Pero sa ngayon, kung ano po ba itutulong, handa lang po sana tayo tumulong. Ating napakinggan si Joel Erastrain, ang Regional Director ng Office of the Civil Defense Central Visayas. Sa kabilang banda naman, as of 2 a.m. ngayong araw, kinumpirma ng Bugao City Government ang 9 na mga matatanda at 4 na mga bata ang patay, habang 4 rin na individual ang namatay sa San Remigio, Northern Cebu, ayon mismo sa Cebu Provincial Capital Public Information Office. Patuloy ang isinasagawang search and rescue operations ng mga otoridad. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Basta Radio Bombo!